praise team, and we praise the Lord for the song we have sung this afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din. Hi! Hello! I still remember yung kinanta natin kanina yung Still. That song ay makikita po natin sa Psalm. And that song ay naging very, sabihin natin pong very valuable po at nagkaroon po ng value. Or I mean not value but rather nagkaroon po ng impact ng gusto. Nung time na nagkaroon po ng matinding bagyo sa Pilipinas, and I think it's 2000. Yung bagyo na bumaha po, halos inabot po sa Manila area. Ang bagyo po noon. And that is, I think, October. Nagkaroon po ng bagyo noon. Sabi nga doon, even to the floods ay dumating, meron pa mga kahirapan, but still, knowing still that God is there. And today, I'd like to continue our series, the book of James. Dito po sa James chapter 1, verses 19 to 20. And we're going to study about the. What is the? Huh? The. That is a definite article. The. Ang a is an indefinite article. Okay. Let's open our Bible to the book of James. The. And just do it. Okay. So, if you're going to think about it, just like a knife, right? Just do it. But the word just, it talks about yung tayo pong mga mananampalataya. Yung word na just, as mean just, believers. The just, the Holy One, or the righteous one, yung po yung tinatawag niya, the just do it. So, ano po yung tinutukoy niyan, the just do it? And then, I bet if you want to please open your Bible to the book of James chapter 1, verses 19 to 25. If you have your Bible, please open it, or you can see it there. Verse 19, this you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility, receive the word implanted, which is able to save your soul. But prove yourselves. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains wickedness, in humility, receive the word implanted, which is able to save your soul. I repeat it. But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. But for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. Verse 23. Verse 23. Okay, forgot verse 23. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. I'd like to read again verse 25 of James chapter 1. It says in verse 25 or verse 26, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein in his tongue, he deceives himself, and his religion is worthless. So mga kapatid sa Panginoon, if you have your bulletin here, now, we have been looking part ng James, ng the book of James. James is the half-brother of Jesus Christ, and he wrote this book to the Jewish believers na nahihirapan po at pinipersecute.
By the way, the word persecuted, mga kapatid, sa book of Acts, and going to the book of James chapter 1, they scattered abroad because they were persecuted. Ang word from persecuted yan, they were not persecuted because they are doing bad things. They were persecuted because they were following the Lord Jesus Christ and they were identified as followers of the Lord Jesus Christ. So that's why they were persecuted. And the word persecuted in that time is not just like a kind of persecution na masasabi natin na pinahirapan lang konti. The word persecuted, the word beaten in a kind of something na nagutuman din po sila. To the point na nagkahiwalay po sila because they are bearing the name of the Lord Jesus Christ. Now, during the time of the life of James, or the life of this time, the Jewish Christians, if you are a follower of the Lord Jesus Christ, hindi po katanggap-tanggap sa mga Jewish people na hindi Kristiyano ang pananaw o ang pananampalatayang kay Kristo. Why? Who is Christ? Jesus Christ is only a man, not a king for the Jewish people. Second, Jesus Christ violated the law for them, but the Lord Jesus Christ did not violate the law. The third, Jesus Christ was a son of a carpenter, so it should not be God. Pang-apat, Jesus Christ, the son or from, sabi natin, a Nazareth. Isa sa Nazareth na masasabi natin, it's a low profile. Sabi natin, nasa linya siya ng mga prostitutes or anything na walang ipagmamalaki. And how come na naging God siya at sinabi niya pa, I and my Father are one. So galit na galit ang mga Jews, ang mga Pariseo at ang mga Skriba kay Jesus Christ. Ikaw na nananampalataya kay Jesus Christ, a Jewish person, pag nalaman ng kapwa mo na nananampalataya ka dito sa isang taong walang kwenta para sa kanila, you are going to be persecuted. So yung book of James ay pinipersecute po yung mga mananampalatayang Jewish Christians. Now, the book of James is a book that is written to test your faith. Number one, in the midst of trial. Kaya sabi niya sa verse 4, count it all joy when you fall into various trials. Number 2, you are going to test in the book of James when it comes to temptation. I am saying you're going, the book of James will test you if your faith is true. And number 3, is going to test you when it comes to the Word of God. And that is the topic that we're going to study today. If you are a true believer, I challenge you, sabi niya nga po dito, the just do it. The believer, the righteous one, the set apart one will do it. In Psalm 119, one of the greatest Psalms of the Old Testament, and I think the longest chapter in the Old Testament, and even the longest chapter, composed of 150 verses. Ang Psalm 119. In 119 verse 1, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Ulitin ko po, sabi niya, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Now, one way to define a believer is that a believer is the one who walks in the way of the Lord. I can define a Christian, siya lumalakad po sa Panginoon, who walks in the law of the Lord, and the true believer will subscribe, will continue his life through the Word of God. Another thing I'd like to share to you. Verse 14, the same chapter, I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches. So, another one, verse 13, I have chosen to walk according to God's Word. Kung ikaw ay mananampalataya, you will do this one. Verse 161, my heart stands in awe of your Word. Ito po yung mga mark ng isang mananampalataya.
verse 70, I delight in your law. Ang word po na delight ay sinasabi nyon, ikaw ay talagang sumusunod ka, inuhulma mo yung sarili mo sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po yung the word delight in Psalm 37, ano sabi niya? Delight yourself in the Lord and He shall give the desires of your heart. The word delight dyan, you're not going to delight doon po. But rather the word delight, it says, allow yourself to be a clay, and God is the potter. Allow yourself to be composed. Allow yourself to be controlled by the Word of God, to be controlled by God who created you. And that is the word delight. Hindi yung sinasabing magpapakabuti ako. But rather, allow everything. You are the clay, God is the potter. Kaya sinabi niya, I delight in your law. Your law is my delight. Kaya sinasabi niya po yun. Another thing in verse 46, I will speak. Well, the same chapter, 119, I will speak of your testimonies also before kings, and I will not be ashamed. The word testimony, it's all about God's law or the book or the Bible. Verse 81, I hope in your word. Ito po tumutukoy sa isang mananampalataya, a believer. Verse 45, I seek your precepts. Another thing, verse 5. Bababa po tayo ng konti. Anong sabi sa verse 5? Oh, that my ways were dictated to keep your statutes. Tumutukoy sa kanyang utos, tumutukoy po sa kanyang palatuntunan, sa kanyang salita. Verse 33, teach me, O Lord, the way of your statutes. The same po ang sinasabi niya dito, the mark of a true Christian, a true believer, will be controlled by the Word of God, will be controlled, and has a desire to read the Bible and listen to the Word of God. Verse 35, make me go in the path of your commandments. The other one, verse 133. Pakibasa po, ready, begin. Order my steps in your word. Verse 10. I think verse 36, sorry. Incline my heart unto your testimonies. 37. Quicken thou me in your way. Verse 112. Mayaman po ang chapter 9, 119. I have inclined my heart to perform your statutes always, even unto the end. 97. The reason why a believer incline his heart to read the Word of God, to follow the Word of God, to communicate through the Word of God, to listen to the Word of God, it's because of verse 97. What is that? I love your law. I love your word. Ito po yung pinakamaganda po na dapat po natin maintindihan po nito. Lahat po ng mga yan, mga kapatid, ay isa pong pagpapakita ng isang mananampalataya na nagkakaroon po ng isang desire to do the Word and the will of God. And the psalmist says, sabi niya, I will do it because I love the Word of God. In verse 112. Kaya po, we might come up, we might conclude sa part na yan, that the true test of a true, genuine believer has a desire to do, has a desire to read, has a desire to listen to the Word of God. Now, in the book of James chapter 1, verses 19 to 25, I'm not going to finish this passage today. Maybe the half of this. Nagbigay po siya ng pananaw, nagbigay siya ng isang palatandaan na kung ikaw talaga ay mananampalataya, ito dapat ang meron sa iyo. In James, in these verses, we will say how James measured the reality of your faith na bilang isang mananampalataya. Kaya nga sinabi ko kanina sa inyo, unang-una, he tests your faith by giving you trials. He tests your faith by giving you temptation. He tests your faith by, ito na po, sa Bible. So, sa verse 18 po, ang sabi niya po sa verse 18 ng chapter 1, I think I forgot to explain it to you.
He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Pinili ka niya para magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang salita in order for you to understand what I am saying. In other words, hindi po nawawala ang salita ng Panginoon sa pag-aaralan po natin ngayon. So, ang gusto ko pong ipakita sa inyo ngayon, how a Christian could show that he is a true believer. How a man na sinasabi niya, he is a Christian, he is a follower, at masasabi niya to, paano mo masasabi that you're a Christian in this particular passage? Number one, a true believer, the just do it, first accept the Word of God. Sabi niya po dyan sa verse 21. Let me share it to you in verse 21. Therefore, get James verse 21. Get rid of all moral filth and evil that is in private, and humbly accept the word planted in you. So, the very first attitude ng isang mananampalataya, mga kapatid, towards the Bible, ay meron po siyang tinatawag pong acceptance. Yung tinatawag natin pagtanggap sa salita ng Panginoon. Iba po yung tinatawag nating, let me say it in a very simple way. Magkaiba ba ang tinitigan sa tiningnan? Ano yung tiningnan? Iba yung tiningnan sa tinitigan. Anong kaibahan? Tinitigan mo siya matagal. Pag tinitigan mo, matagal. Pag tinignan mo lang. Pag tinignan mo, pasulyap. Okay. Now, nakuha nyo. Bakit nakatingin kayo sa asawa nyo? Tinititigan po. May tinititigan? Ba? Mga kapatid, in reading the Word of God, iba yung binabasa sa inuunawa ang salita ng Diyos. When the Word of God says, accept the Word of God that is planted in you, He is saying, welcome. Yung po yung sinasabi niya po dito, welcome the Word of God. Ibig sabihin, tanggapin mo ng maluwag. If you have a visitor, ano pong ginagawa mo? Welcome. Di ba? Wini-welcome mo. Pero pag medyo matagal-tagal na, ano nang ginagawa mo? Tinataboy mo. Tinataboy mo siya. Sabi niya, nakakarami ka na ng pagkain na. So, medyo matagal-tagal na. Well, ang bisita, bisita. Pero pag tumatagal na, anong tawag yung misa nila? Bisita. Sa inyo nagaling yun, ha? So, minsan nagiging iba na po yung meaning ng tinatawag nating bisita. Now, ang term po ng welcome, this is a hospitality word which carries the attitude of excitement. Now, if there is a word of God na meron ka nababasa, you are so excited to receive, just like a guest, na talaga pang excited ka na dumating ang guest. Sino bang guest na kapag dumating sa inyo, excited kayo? Pag ako pumunta sa bahay niyo, sasabihin niyo, yan na naman. May babasahin na naman yan. Diba? Baka yan lagi ang iniisip nyo, nako, may sasabihin na naman yan. Kaya minsan pag meron ako kinakausap na naman. Sinong tao ang excited kayong pumunta sa bahay niyo? Si Harper? Si Prime Minister Harper? Sino? Si Pacquiao? Oh, malapit ang laban niya, di ba? Oh, mag-usap-usap tayo ngayon pagkatapos kung saan tayo magkita-kita. So, marami kayong mga excited na pwedeng sabi niya kanina, excited tayo sa mga ganun. Dapat excited din tayo sa Word of God. Kasi ito po yung nagbibigay ng ilaw sa atin para po makita natin ang tama at mali. So, if we are excited, ang ibig niya sabihin dito mga kapatid, let me give it a question. Do you enjoy or endure the opportunity to hear the Word of God? Are you enjoying or enduring kapag nagbabasa ka or nakikinig ka ng salita ng Diyos? Ikaw ba'y nahihirapan o nag-i-enjoy ka sa pagbabasa ng Diyos? Ng salita ng Diyos? Kung nag-i-enjoy ka, that's a good sign. Pag ikaw naman yung nag-i-endure, that is a bad sign. Bakit ka nag-i-endure? Napipilitan o baka naman ayaw ka na makinig. Minsan, alam niyo, yung salita ng Panginoon, masakit.
Lalo na pagka binasa mo to, tapos parang ayaw mong basahin eh. Lalo na kung pakinggan mo. Ayaw mo nga basahin ng personal ka lang, lalo na pag binanggit ko sa inyo ngayon, yung mas lalo masakit. Pero dyan po tayo gagamutin. Masakit kapag ang sugat ay ginagamot. Lalo na pag binuhusan mo ng meron tayo, masakit talaga. Pero doon kami sa nagagamot eh. Makirot. So, dito mga kapatid, this is the most basic for us, especially because we need the Word of God. We should welcome the Word of God. We should accept the Word of God. Sa paanong paraan para i-accept natin ang Word of God? How can we accept the Word of God? Welcome it, and how can we welcome the Word of God? Number one, listen carefully. Well, in verse 19, it says, "My dear brothers, take note of this." Nung sinabi niya, take note of this, ibig sabihin, mayroon siyang pinanggalingan pa. Tingnan niyo yung verse 8. Ang verse 18, tumutukoy po sa Word of God. So yung Word of God, nakakunik po sa verse 19. Sabi niya, everyone should be quick to listen. Kaya unang-una, in order for you to accept the Word of God, the manifestation of accepting the Word of God in your life, and you are welcome, you're excited to read the Word of God, number one, listen carefully. Now, swift to hear, quick to listen. Ano po ba ang ibig sabihin po ng listen carefully? Ang ibig po ba, sinasabi niya po dyan that you should be a good listener? Sinasabi niya po ba dyan na dapat ikaw ay magiging good hearer? Sinasabi niya po ba dyan na ikaw ay dapat maging slow speaker? You need to shut up your mouth and you need to just hear the things. Yung kaya sinasabi niya, or you need to be quiet, patient listeners. Yung tinutukoy niya, or in a general sense, that I say to you, learn to keep shut up your mouth and not talk. Yan bang ibig niya sabihin dyan? Nung sinabi niya sa book of James na, my dear brothers, he's talking about the Jewish Christian and to all of us believers, take note of this. Everyone should be quick to listen. Yun kaya yun, na manahimik ka na lang, hindi ka magsasalita ng pangit, hindi ka nakikibo. The context does not say that sa part nito. But rather, mga kapatid, ulitin ko po, he is not talking about hearing the Word of God and doing different kind of talking. The issue po dito mga kapatid is that talks about the Word of God. Hindi po ito tumutukoy sa pakikipag-usap mo sa kapwa. Na kapag mayroong isang tao nagsalita, you listen carefully. Hindi po tumutukoy ito doon. Na kapag nagsalita ang isang tao sa iyo, makinig ka, yan sinasabi sa James chapter 1 verse 19, hindi po. Ang word na binanggit kang listen carefully, tumutukoy po to sa salita ng Panginoon pag binasa mo. Pag may nagsasalita ng Word of God, sinasabi niya, listen carefully. Hindi ito tumutukoy sa sermon ng parents. Hindi ito tumutukoy sa sermon ng kahit sino-sino. Ito'y tumutukoy when the Word of God is reading, when the Word of God is speaking, when you are reading the Word of God, listen carefully. Yun yung tinutukoy niya. Because you will never understand the Word of God if you are not listening carefully. Hindi po ito tumutukoy po sa teacher sa school. Hindi po ito tumutukoy sa isang public speaking. Ito'y tumutukoy po sa Word of God itself. That is, we may out of context if we're going to translate it into the different kind of situation. And since sa time na yun mga kapatid, sa time ng book of James, by the way, the book of James is the first book written in the New Testament. Not Matthew. Kung chronological ang pag-uusapan, kung by event, dapat pagkatapos ng James, Acts. Pero kung ang pag-uusapan po ay ang tinatawag na event of the Lord Jesus Christ, mauuna po ang Matthew, Mark, Luke. Pero kung pag-uusapan po yung nangyari sa mga Kristiyano, kung anong una talagang isinulat, ang unang isinulat po talaga ay ang James. Kaya mayroong word na elder sa book of James, hindi po yan sabi niya, lay hands. Let the elders lay hands to those who are sick. Hindi po tumutuko yun sa elders ng church. Because there is no such thing or particular design, there's no such thing as particular composed of group of people na nabuo na during the time of James. The church began, the particular church I am saying is the group of people began during the day of Pentecost, not on the day or the book of James. So the word elder in the book of James should not be will not be interpreted as elder in the church.
Wala pa ho nabuhay. Although the word church is a called out ones, pinili. Pero ang construction po ng buong church ay nagsimula po sa the day of Pentecost. So dito po sa part na to, sa panahon na yon, since very few lang po yung may copy po ng scripture. Ulitin ko po. Very few lang ang may copy po ng scriptures during the time of the James. The believers during the time of James were dependent on listening to the public speaking. So dahil konti lang po yung may mga scripture, sabi po ng salita ng Panginoon, we're talking about the scripture, listen carefully to the Word of God. Listen carefully to what the Lord is saying. You know you accept the Word of God, it's not just like that. You should listen carefully. Yun yung tinutukoy niya po dito. Sa kanilang worship service, during service, people needed to have the discipline to be ready to listen as they have the opportunity. And our attitude should be like Samuel. What Samuel said, speak Lord. Ano po yung okay, wala po dyan. Speak Lord. Bakit po? Naalala niyo po? Speak Lord, for your servant is listening. Now, bakit ko po sinabi po Word of God ang context nito at hindi po yung sitwasyon? In verse 18 ng chapter 1, the word of truth is mentioned. Verse 21, the word of God mentioned, sabi niya, the implanted word. Verse 22, be doers of the word. Verse 23, a glass or a mirror. Verse 25, the perfect law of liberty into which you look. So, ang pinag-uusapan po sa passage na to, hindi po yung paggagase. Hindi po yung pakikipagkwentuhan at pakikinig sa ibang tao. Doon po yung makikita sa chapter 3 na if you're going to talk about tongues. Now, taming the tongue. Magiging title natin yan, How to Tame the Belching Dragon. Yung nagbubugang dragon apoy. Diba? So, parang exciting, ano? Ano yung nagbubugang apoy niyan? Kasi po yung tongue natin ay nakakasunog pag nagsalita. Amen! So, talagang mamamatay ka sa sunog. No. Doon po yun ang pinag-uusapan ng word na, sabi niya, listen carefully, doon po yun papasok. Hindi po yung tumutukoy po sa passage na to. So, we should pursue every privilege or occasion to obtain the knowledge of God sa part na to. This is the mark of a believer. Kaya tanong ko nga po sa inyo mga kapatid, kapag tayo po ba'y nakikinig ng salita ng Panginoon, are we enjoying it or enduring? Do we really love to listen carefully po sa Word of God? Are we listening? Mga kapatid, when was the last time dumating sa puso mo na talaga bang excited ka na para bang feeling mo gutom na gutom ka, gusto mo talaga mapakinggan ang salita ng Panginoon? Kung maaari lang, ilang oras ka tayong magsama-sama. Pero kaya lang, hinahabol natin eh. When was the last time? Alam niyo po, pag dumating yung ganong opportunity sa buhay niyo po, make it. Because sabi ko nila, opportunity knocks only once. Sometimes the Word of God is read, but not heard. Pinabasa mo lang, pero ayaw mo pakinggan. If we can develop an attentive spirit, it will create those conditions. A proper method of Bible reading, mga kapatid, that is the time when we are going to discipline ourselves. How eager are we to read the Word of God? Gaano po tayo kadalas magbukas ng Bible kaysa sa magbukas ng FB? Matutulog na lang, meron pang FB. Pagkagising, magpo-post mo na. Selfie. Di ba? Magsi-selfie pa. May dala pa anong tawag doon? Yung stick. May stick. Wala namang masama doon mga kapatid kung nag-FB tayo. Pero, tandaan po natin, dalawa lang patutunguhan ng FB. Pag hindi masama, mabuti. Huwag po natin kalimutan pa rin yung Word of God. Yes, the Facebook is there to get more information. Pero, be very careful din po sa FB. If you want to get more information, read the Word of God. Yun po yung pinakamaganda po sa lahat at pwede po natin gawin. The second thing na dapat po nating makita, by the way, gusto ko munang dapat ito, laktawan ko na kanina. Kaya lang, sa lahat ng churches nakikita to. Do you hunger for the Word of God? Or is it a burden?
Are you always checking your watch every time you hear the word God? Pero pagka nanonood kayo ng movie, you never recognize kung anong oras na. Pag nag-FB kayo, hindi mo alam, madaling araw na pala. Pag nakikipagkwentuhan ka sa kapitbahay, wala palang kapitbahay dito, ang galing. Pag nakikipagkwentuhan ka sa cellphone, matagal. Kami ni Brother Mike, pag kami nag-usap sa cellphone, may hawak na ako May hawak na ako, anong tawag doon? Headset. Talagang pag kami nag-usap, expected mo talaga ang haba niyan. So, yan yung part ng sharing time. So, hindi man kami magpang-abot sa airdrink, hindi man siya pumunta dito, nagkukwentuhan naman. So, you want to talk to me? So, expect, magdala na kayo ng headset. Pastor, PJ, gusto ko makipagkwentuhan sa iyo. Anong pag-uusapan natin? So, bigyan mo na kagad yung topic at mag-uusap tayo. I talked to one person, except Brother Mike. We talked for 2 hours. Mainit sa tenga, talagang ginawa ko, loudspeaker ko na. Kasi hindi ko makita yung headset nun . So, pero it's a happy thing to minister, even though it's not a physical, face-to-face. Kahit sa cellphone lang, pwede tayo mag-usap. You can ask me, text me about it. Do you really love a tremendous desire to learn? Do you hunger to know God's Word? I know a lot of you, gusto niyo pong matuto. Kaya, keep on lang po tayo. Letter B, not only po, ano una? Listen carefully. Pangalawa, speak cautiously. Sabi niya, slow to speak. Sabi niya, how are you going to speak slowly? Now, he says, in a willingness to be submissive to the Word of God, kung ikaw ay talagang submissive to the Word of God, number 2, you must speak cautiously. Speak slowly. Ito ba yung tumutukoy sa pagsasalita mo ng mabagal? You know what? I tell you the truth. Nothing but the truth. When I surrender my life to the Lord, when I give my life to the Lord, or before I give my life to the Lord, hindi ako katulad ganito magsalita. I don't know how to speak English. Talagang, sabihin ko sa inyo, I was in high school, pero po, tandang-tanda ko po, from first year to fourth year, twice lang ako pumasok ng library. Twice. Ganun patindi talaga nun. Twice lang. Pero yung mga grade ko, tataas. Kasi po, hindi po mataas dahil matalino ako. Mataas po kasi mabait daw ako. Nadala sa, ano ito yung GMRC? Nahugot lahat. Ay, tahimik lang. Sobrang katahimikan. Talagang hindi ako masyado madala. Natatakot ako sa harap kasi hindi ako marunong mag-English. Pag English na, tsaka wag lang math. Sa math kasi paborito kong umupo ko sa harap, ay palipat-lipat ng school. Pero pag mga science, ano pa yung social studies, mga English, lagi ako nasa likod. So tahimik lang ako. Pero nag-aaral ako, huwag mo lang akong tatanungin. Talagang hirap na hirap ako kasi I don't want to learn. Ang gusto ko ng sports. After po ng high school ko, God called me to go to the Bible school at the age of 17. Yung pala sa Bible school, you are not allowed to speak Tagalog. Tagalog. So every time na magsasalita ka ng Tagalog, demerit 1 hour. 1 word, 1 hour. 2 words, 2 hour. So halimbawa, anong pangalan mo? Ilan na yun? 1, 2, 3, 4. So, anong pangalan? 3. So 3 oras yun, 3 oras akong magpapala. 3 oras akong maglilinis. Kaya pagkarating doon, bago po doon, every day, I need to go to the library 2 hours every day. From 7 o'clock in the evening until 9. Hindi ako marunong mag-library. Anong gagawin ko sa library? Pumasok ko doon. Pagpapasok ka doon, you need to ask the receptionist kung anong gagawin. You know what I did? Sinulat ko lahat ang sasabihin ko. Tapos, meet na. Can I borrow book? Ganun talaga. Kasi pag nagsalita ka ng Tagalog, demerit ka naman. Wala na po akong magawa sa buhay. Meron akong rubber band. Gumaganon-ganon ako sa library. Wala na, nakakainip na. Hindi ko gusto talaga. Napiti ko yung butike, bumagsak. Sa Bible school, sa library, lahat walang salitaan. Pag meron ka sabihin sa katabi mo,
susulat mo. Bumagsak. Sabi po ng receptionist, what is that? Butiki lang, narinig pa. Alam niyo po, sinong gumawa nun? Walang nag-amin. Kasi alam ko po, demerit yun. Pinagtataka ko, paano niya nadinig yung ganong klaseng tunog? Ang library po, doble nito. And then, nung nasa baba na kami, pwede na mag-Tagalog eh. Pag sa labas ka ng room, pwede ka na mag-Tagalog. So pagbaba ko ng library, sabi ko, Ma'am, she is my teacher sa voice. Teacher ko siya. Kasi sabi ni Brother Mike, ang taas ng grade ko, 75 po yung grade ko sa voice. Kaya yun, medyo naiinis ako sa teacher. Kaya yun ang laging namin. Ma'am, bakit nyo naman narinig yung gusto? I am trained to listen carefully sa lahat. Sabi ko, paano naman po sa Word of God? I am also trained. Mga kapatid, kung sa ganung bagay na dinig niya, if you are trained to listen carefully sa Word of God, lahat ng mababasa mo, madali mo maintindihan at mai-apply mo. Kasi you have an attentive ears to listen and accept the Word of God. But if you are not willing to accept the Word of God, kahit anong basa mo, anong pakikinig mo, pasok, labas. Pasok, labas. And don't ask kung bakit ganyan ang buhay mo. No changes? Because you are not a good listener to the Word of God. When it comes to speak mga kapatid, now, he is not just talking about yung tinatawag po nating mga storya lang po dito. Kaya nga sinabi natin, di ba? Laging ko muna salita natin sa mga speakers na narinig natin that the Lord is wise to give us 2 ears and 1 mouth. Para pag nagsalita tayo, ano sabi daw? Dahan-dahan lang. So we must get hint from the way we were created. Sabi po ng ibang mga commentators, sinasuggest po nila that sometimes, if you are not careful to slow down sa pananalita mo, nakakasakit na po tayo. But you know what ang sinabi niya po dito? Speak slowly. He's talking about in the public speaking. Bakit po? Sa panahon nila, sinabi ko kanina, kukunti lang ang may mga scriptures. Right? Iilan lang ang sasalita. In other words, sabi niya, when you speak, you must speak as a teacher, not as a simple one. So mga kapatid, if the context talking about the Word of God, if you share the Word of God, be very careful. Me, I should be very careful. I am not a perfect teacher. I learn, and I am willing to learn. Sometimes may mga passages na hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po maintindihan. It's something that's crumbled in my mind, and I need to study. Even the great scholars in the Bible, or of the Bible, nag-aaral pa rin po sila. Kung sila po nag-aaral, tayo po dapat willing din po mag-aral. Pero sabi niya dito, if you speak, kaya sinabi niya nga diba sa Matthew, do not lay hands, do not appoint right away na maging teachers ang isang tao. Kaya niya sabi niya, slow to speak because ye people are not going to judge you. God is going to judge you if you're going to speak the Word of God na may mali. Kaya minsan pa nagsasalita po ko sa inyo, may something nakaba sa akin. Yun ang ayaw ko mawala. Kasi po pag ako'y hindi na po kinakabahan, magdidepende na ako sa sarili ko, magyayabang na tayo. The moment na mayroon pa akong kaba, that's the time na, Lord, I depend on you. I trust in you. But when if we're going to speak the Word of God, don't run into isang conclusion. Kaya po marami pong mga
mananampalataya ngayon, even yung mga leaders po ng churches. Ganun po. Ikaw, meron kang gift sa preaching, tingin ko magpapastor ka talaga eh. Lahat ng mga elders, ilahan na natin to. Send off, padalay na natin sa isang lugar, magmi-missionary na. Pagdating doon, hindi naging ready, naka-encounter ng mabigat, umuwi. Nabasa ang isang word, okay na. Nabasa ang isang verse na interpret, okay na. Marami po. You cannot judge the heart. You cannot judge the intention of the people. You cannot judge God. But before anything else, sabi niya dito, you must prepare. Sinabi niya, slow to speak. You must be prepared sa ganun pong sitwasyon. Kaya si Timothy, sabi niya, di ba, I think it's in James chapter 3, verse 1, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. 1 Timothy chapter 5, verse 22, lay hands suddenly on no man. Now, yung word po na lay hands, minsan ginagamit natin saan? Prayers. Sa prayers. I believe in lay hands in the Bible, pero hindi ito tumutukoy po sa prayers. Ang lay hands po sa Timothy, sa book of James, sa Titus, tumutukoy po sa confirmation or welcoming to one person to become leader of the church. Bukuha niyo po mga kapatid. Ilay hands mo siya, just saying, you are welcome, and we are confirming that you are now belong to the team. Yun po yung tinutukoy niya po dito. Sabi niya, hindi mo basta-bastang ganun na lang po ang gagawin. The third one, in accepting it not only cautiously, but consensuously. Ibig sabihin, act consensuously, slow to anger. Paano po ba tayo magalit mga kapatid? Paano ka magalit? Paano po tayo magalit? Tanungin niyo po ang asawa niyo. Paano magalit? The word consciously, mga kapatid, you are governed by conscience. You are controlled by or done according to one's inner sense of what is right. Now, the third thing na sinasabi niyo dito, by showing that you are accepting the Word of God, is you should act consensuously or slow to anger. Ang word po na ginamit niya dyan ay anger. Ang Tagalog ng anger ay galit. Pero ito po, tingnan niyo po. Sa original po, ang ginamit niya po ay orge. Sa Greek, orge. It speaks of an inside, deep resentment. Dalawang klase po yan. Pag sinabi mo kasing anger, akala natin palabas lang palagi. Yung isa naman po, thumos. The blow up of the outside. Pero sa dalawang Greek word na yan, ang ginamit niya po doon po sa verse 20 ay hindi po thumos. Ang ginamit niya ay orge. Kaya sabi niya dito, slow to anger. So sa mga katuwing mga kapatid, kung ikaw ay kadalasan daw po sa mga tao, kala mo nakangiti, pag nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Panginoon, sabi niya, huwag mong itanim, huwag mong itago yung galit na nasa iyo, na feeling mo, hindi ka nagagalit. Nakukuha niya po ibig ko sabihin? Huwag daw po ganun. Kaya sabi niya, yun po yung nasa loob po natin. Mahirap pong gawin yon. Parang ang gusto niya sabihin nito mga kapatid, para ka lang puso, pero sa loob pala ay apoy na. Hindi po siya yung tinatawag nating flame agad. Ikaw ay parang bang nasa ilalim na nasusunog na. So when you hear something from the Word of God, ang ibig niyo mong sabihin mga kapatid, don't build up inside of yourself a resentment. Doon po sa salita ng Panginoon. Kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, kung nakikinig ka ng salita ng Panginoon, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Pag nagbabasa ka, nakikinig ka, huwag mong itatanim. Why? Because it doesn't agree with what you thought. Because it doesn't confront your sin. Kapag hindi mo matanggapin at nagagalit ka, hindi mo pinapakita yung kasalanan. That's the issue here. It's your reaction to the Word of God. It refers to the rejection to the Word of God kapag may resentment sa loob mo habang nakikinig ka.
And if the Word of God is rejected, ang nangyayari po, no change from you. And you are against the Word of God. And again, si James po, he is addressing to the early believers about the study of the Word of God. So, another interpretation dito na pwede natin makita, during the time of the life of James, meron po kasi nangangaral na mali po yung itinuturo, kaya ang sabi niya dito, you slow to anger. Kalma lang. Kasi po mali na yung theology na itinuturo. You should slow to anger. Nakikinig na po sa tinatawag po nating Bible study. So be slow to anger because anger does not accomplish God's righteousness. Pwede kang magalit pero hindi ka dapat nagkakasala. Pwede po bang mangyari yun? Yes. Si Jesus Christ nga nagalit but he never committed sin. Paano yun? Sabi ng iba, paano yun? Nagagalit ako gusto ko siyang murahin. So sabi mo, mura ka. Hindi ganun. Ayaw mo magkasala, di mura ka. Di ba? Sabi ng iba, ganun na lang daw. Pero yung nasa puso mo naman ay, minura mo naman siya. Ganun din. Pwede po tayo magalit, pero wag ka dapat magkasala. You can sin, you can, sabi natin, you can burst out sa mga maling ginagawa. Pero wag tayo dapat magalit sa mga tamang ginagawa. Meron tayong tinatawag na holy anger, sabi nga nila, at meron naman satanic anger. Ano po yung satanic anger? Yung satanic anger yung nagkakasala ka. Yung holy anger, nagagalit ka na kasi mali ang kanyang ginagawa. Nakukuha niyo po yun? Iba naman yung nagagalit ka na mayroon kasama ng pagkakasala. Yun yung sinasabi nila, satanic anger daw. Kasi pwede kang magalit na hindi ka nagkasala eh. Pero tandaan mo natin, pag inalagaan mo yung galit mo, doon yung sinabi niya sa Ephesians, galit, tapos sunod-sunod doon. Anger, bitter, pagkatapos ano na? Away na, pataas na po ang tinatawag po nating lever. So there would be a time when you might present something someone thought. There was a time sa buhay mo ba na mayroon pong time na ayaw mo makinig kasi may sama ka ng loob. But listen, sa part na ito mga kapatid. The wrath of man produces not the righteousness of God. Letter D, walk spiritually. So not only consciously, but you should walk spiritually. How can we walk spiritually, mga kapatid? The true believer will desire to hear the Word of God willingly. He will speak to the Word of God only when he should because he is prepared. And he will never exhibit hostility or sinasabi resentment against biblical truth or the one who teaches it. That was a very important message sa isang mananampalataya, especially sa book of James. And here in verse 21, sabi niya po sa verse 21, therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word of God planted in you which can save your soul. Now, sa part na to, at tanong ko sa inyo mga kapatid, how can you accept the Word of God how can you listen to the Word of God, read the Word of God, act the Word of God religiously if you are full of sins? Paano mo matatanggap ang salita ng Panginoon and how can you understand the Word of God kung ikaw po ay punong-puno ng galit? Kung ikaw po ay punong-puno ng pagsisisi, kung ikaw po ay punong-puno po ng sama ng loob, kung ikaw po ay punong-puno ng hindi pagpapatawad, you cannot understand the Word of God. Why? Because the time you read the Word of God, lagi kang may pabara. Every time you hear the Word of God, lagi kang may sasabihin. Every time you read the Word of God, lagi kang may justification. Every time you read the Word of God, lagi kang may excuse. You cannot see the humility sa isang tao kapag ganun po ang kanya pong mga reaksyon or attitude sa buhay. You can read the Word, you can accept the Word of God, but sometimes you cannot read it. You can read the Word of God, but sometimes you cannot hear it. You can hear the Word of God, but sometimes you cannot observe it. Ganun po nangyayari. Having in this congregation is okay, but not okay kung naiintindihan po natin po yung salita ng Panginoon. So, walk spiritually. Sabi niya, therefore putting aside all filthiness and all that remains of
Sabi niya, wickedness and humility receive the word of God implanted which is able to save your soul. Yung word po dyan mga kapatid na filthiness. Ang word po kasi dyan I think, mamaya ko na po sabihin sa huli na lang po. Ito na lang po muna. We don't have any time now. The first one, to walk righteously, mga kapatid. Have the right approach to the Word of God. We should walk spiritually by having the right approach. How we approach the Word of God. Kapag binabasa po natin. We should be humble to receive it. Hindi po tayo dapat nagmamataas sa salita ng Panginoon. Kapag ang hari po, kaya po may pinakinggan po akong isang debate. It's a debate of theology. May po kasi akong makinig. Minsan, hindi daw maintindihan ng mga tao ang sovereignty ni God. It's because we are living in a society of freedom. Kung ikaw ay namumuhay sa panahon ng mga monks, kung ikaw ay namumuhay sa panahon ng mga hari at sa mga bansang may hari, do you think mayroon kang freedom? Kaya minsan, ayaw natin tanggapin ang salita ng Panginoon. Feeling mo, dinadala kasi natin ang culture ng isang bansa sa sitwasyon sa Bible. Dinadala natin ang practice ng isang bansa tapos i-apply sa Bible. Na dapat ang Bible ang mag-a-apply sa bansa at ang bansa ang susunod lang sa Biblia. Pero ang nangyayari ngayon, pag nabasa mo salita ng Panginoon, ay hindi ganito, dapat ganito ako. Kasi nasanay ka na mayroon kang kalayaan. Hindi mo alam kung anong inuutos ng Diyos. Ngayon, kaya kung anong gusto mo, gagawin mo. Pero hindi mo naiintindihan kung ano talaga ang sinasabi ng Word of God. Hindi natin maintindihan kasi hindi tayo namumuhay sa panahon ng kaharian. Hindi tayo nakatira sa isang bansa na ang hari ang nasusunod. Hindi tayo nakatira sa isang bansa na ang hari ang may say. Tayo nakatira sa isang bansa na mayroong kalayaan. Magkaparehas ba ang Biblia at ang demokrasya? Hindi magkaparehas. God is God. Kung anong iniuutos niya, susundin mo. Pero pag sa democracy ka, kung anong iniuutos ng presidente, pwede mong tanggihan. Pero sa hari, kung anong iniuutos niya, hindi mo pwedeng tanggihan. But the problem of many believers today, they are trying to justify themselves by saying something against the Word of God para masunod ang gusto nila. So how can you approach the Word of God right? Kung wala po tayong pagpapakumbaba. Lagi tayong mayroong sinasabi. When we approach God in His Word, it is a command that we should set aside anything that hinders to receive the blessing. Have the right attitude. Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, pag nakakakilig, at para sa atin ang salita ng Panginoon, amen ka ng amen. Pag tinatamaan ka sa salita ng Panginoon, ayaw mo mag-amen. Di ba? Pag may sinasabing masakit, umiilag ka. Bakit po? Isang palatandaan yan ng walang pagpapakumbaba sa salita niya. Bakit tayo mong tanggapin? Kasi para sa yan. Salita ng Panginoon yan. Alam niya ang ginagawa niya. Alam niya kung paano kanya imumul. It's an attitude problem. Have the right acceptance. How do you accept the Word of God? The Word of God gives us the roadmap, diba, to salvation and life. When the Holy Spirit is in us, He is convicting us, guiding us sa lahat ng ginagawa natin. And even po sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Masarap pong magbasa. Diba, pagka para sa iyo ang binabasa mo, yung pabor. Pag pabor sa iyo binabasa mo, ang sasabihin niya doon, vengeance is mine. Yan, sige, vengeance is mine, says the Lord. Tama yan, Lord, ganun. Ay may karugtong sa baba, forgive others. Hindi mo na mabasa. Ayaw mo na rin tanggapin. Pero pag para sa iyo, sarap mo magsalita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Pero may mga sumusunod ang salata, ayaw mong pakinggan. Bakit po? Sa makatuwid, namimili tayo ng salita ng Panginoon. Even the churches today, namimili din po ng topic kung anong i-preach.
na pabor lang sa kanilang stand sa denomination. Why don't you preach the whole counsel of the Bible? Sabihin mo talaga kung ano yung katotohanan. The problem today, takot magturo kung ano nandoon kasi mahahagip ang teaching na mali. Ngayon, ang election po, iniiwasan ng maraming mga pastor. Nasa Bible naman. Ang predestination, iniiwasan sa Bible. Bakit po? Mahahagip kasi ang kanilang Arminianism. Marami pong nahahagip na kung saan iniiwasan natin. But if that is the Word of God, why don't you teach it? Right? If that is the Word of God, why don't you accept it with the right attitude? Kung doon tayo natututo. Marami pong mga bagay na ayaw iniiwasan natin. Kasi po, tinatakpan natin ang ating mga belief. I'm not talking to you. I'm talking to a lot of churches today. Why don't you preach the whole counsel of God? Pag pinag-usapan ng election, teach it, huwag mong iwasan. Pag pinag-usapan ng Holy Spirit, huwag mong iwasan. Pag pinag-usapan ng God the Father, huwag mong iwasan. Pag pinag-usapan ng sovereignty of God, huwag mong iwasan. Teach it, but in a right way, in a right timing. Baka kasi mag-blow ang mind natin. Now, when the Word of God is teaching, pag nasasaktan tayo, huwag tayong magalit sa nagsasalita. Why? Halimbawa po, may sulat na dumating sa inyo. Anong tawag nun? Anong tawag sa akin kapag ako'y nagdadala ng sulat? Brother Benji? Cartero. Kasi meron po tayong bagong trabahador ngayon na nakapasa po sa government. Siya po ngayon ang ating postmaster. So, nasa Post Canada na po siya ngayon and it's a blessing. Now, ang tawag sa iyo, Carter? Cartero. Cartero. Halimbawa po, ako po yung Cartero. Nagbigay ako ng sulat sa iyo. Tapos nakalagay sa sulat doon, sinabi lahat ng kasalanan mo. Minumura ka. Siyempre, bigla ka nagalit. Kanino ka magagalit? Sa Cartero. Sa Cartero o sa sulat? Ha? Sa Cartero. De, tanong ko sa inyo mga kapatid, kanino kayo magagalit? Sa sumulat o sa nagdala ng sulat? Delikado ako doon. Saan kayo magagalit? Di ba logic naman, saan kayo magagalit? Di ba sa sumulat? Ang kadalasan po, pag may nagsasalita dito at nasaktan kayo, nagagalit kayo sa Cartero. Sa Cartero. Magalit kayo sa sumulat dito. Sinong sumulat dito? Sige nga, magalit nga kayo. Minsan, ayaw natin masaktan. Gusto natin pabor lang sa atin. Pero pag binanggit ng kasalanan ginagawa mo, iwas ka na ng iwas. Minsan, ganun po tayo. Sige, subukan nyo magalit dito. Nagagalit kayo sa pastor, nagagalit kayo sa elder, sa bishop. Kung kani-kanino kayo nagagalit, pinapatawag. Hindi ka naman pinapatawag. So, ganun din yan. Pag masasakit, sinong sumulat ito? Titingnan mo kaagad sa baba. Ikaw pala ha? O, di ba? Pupuntahan mo kaagad. Eh, di puntahan mo yung sumulat nito. Ganun lang po yun. Di ba? Puntahan nyo. Paano mo pupuntahan? So, para makita kayo. Ganun lang yun, no? Puntahan mo. So, mga kapatid, have the right acceptance sa Word of God. Kahit ano pang nakatalaga dyan. Amen? Kahit ano po, huwag natin iwasan. Walang iwasan nga. Walang personalan. Di ba? Salita lang yun ng Panginoon na mag-change sa atin. But by the way, mga kapatid, I'd like to share this still sa aking conclusion. Dito po. Ang word for na filthiness dyan sa verse 20, sabi niya, get rid all filthiness. Ang word na filthiness po dyan is ruparia. Si Brother Mike ay nakakita po ng Greek Lexicon Interlinear Bible po sa Reddit. Sa Reddit, yun po ng pinagalingan ng Bible ko na yun. So, it's a blessing for me kasi po yung aking pong books po about sa Greek ay meron Greek po, sa cellphone may Greek na rin po. Yun po yung Greek na meron po tinatawag na parsing guide. Doon mo makikita kung it is a nominative, aorist tense, predicative, pwede nominative, o kaya naman ito ay passive, active, participle, isasabihin niya po yung Greek na yun. Dito po sa filthiness na to, ginamit niya po yung word na ruparia. So, ang root word po ng ruparia ay rupos. Rupos.
Sa English po ng rufous, it refers to wax in the air. Ano yung wax sa Tagalog? Luga. Ano po yun? Sobrang babawan natin ng konti. Tutuli. May lugaw tayo dyan. No. Okay. Sabi niya doon, dahil ang focus po ng verses 19 to 25 ay sa salita ng Panginoon, sabi niya doon, kung gusto mong mapakinggan ang salita ng Panginoon, tanggalin mo sa iyong mga tenga ang mga nakaharang. Ano yung mga nakaharang? Pride, unconfessed sin, yabang, lahat ng kasalanan. Because you cannot understand the Word of God kapag maraming hadlang sa pagkatao mo. From head to foot. Yan na po ibig niyo pong sabihin. Tanggalin po natin yung mga wax na yan nasa atin po. So mga kapatid, I am enjoying sharing the Word of God today, tonight. But listen to this. Next Sunday, I'm going to share to you today is the acceptance of the Word of God. The next Sunday is the application to the Word of God. Mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay meron pong puso ng pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen? Tanong ko po, are you enjoying or enduring the Word of God? Enjoying. So, now, I am requesting you, I'm begging sa inyo po. Please read the book of James. Sabay-sabay po tayo mag-aaral po ng book of James. Pagka sinabi nyo nabasa nyo, ulitin nyo ulit. Paano po? James chapter 1 hanggang sa huling chapter. Maiksi lang po yan. Basahin lang natin ng basa hanggang chapter 5. Diyan lang muna tayo. So basahin lang po natin ng konti. And pagkatapos nun, ganito po. The way we study the Word of God, pag meron kang nabasa at may pumasok sa isipan mong question, sulat mo kagad. Tandaan mo yung verse na yun. Challenge po sa atin. Let us enjoy reading the Word of God. Panginoon, salamat po sa inyong salita. It's a long passage, Panginoon. But we thank you, Lord, because you reveal something sa inyong salita ngayong gabi. Tulungan niyo kami, Panginoon, that every time we hear your word, we listen to your word, we read your word, give us the right attitude ng pagpapakumbaba, Panginoon. A submissive heart, a willing heart to accept your word. In Jesus' name, amen.